What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin ang ating part 3. Alright, so part 3, part 2. Okay, part 2 ng ating paano nga ba mag-sales talk, okay, sa ating mga client. Okay, so kung makita nyo sa ating thumbnail ay ang aking kausap doon is yung lalaki. Okay, yung lalaki na po yun ay kapitan ng aming barangay. Okay, so ang target natin that time, okay, ay per barangay. Okay, malapit natin na barangay. Syempre, yung pinaka barangay nyo. Okay? Kasi mag-start ka kung saan ka. Okay? Dahil merong market doon. Okay? Merong market doon at ang yung market natin doon is yung mga kagawad. Okay? Yun, mga kagawad, counselor. Okay? Tapos yung kapitan. Okay? So, ang una ko munang pinuntahan ay yung kapitan. Okay? Pumunta ako sa bahay nila. Tapos, in-explain ko sa kanila yung insurance. Okay? So, sa mundo pala ng pagnegosyo, kailangan pala natin ng insurance. Okay? Especially yung mga leaders. Okay? So, in-explain ko sa kanya na, Sir, siyempre, hindi natin alam yung buhay natin. So, kailangan natin ng insurance. Okay? So, kaya nagpaalam ako sa kanya na pwede ko bang i-share sa kanila yung insurance, okay, na pwede nilang magamit time will come, okay, pag na-accident, okay, okay naman, hindi inaasahan, okay, pag pumanaw na sila, okay, meron makukuha yung family, okay. Pero, bago ako mag-share, okay, sa mga kagawad, okay, kung makita nyo sa picture, hindi ko alam kung mailalagay ko pa yung picture, okay, so mag-isa ko lang that time, okay, lakas loob akong pumunta. Kasi alam nyo naman, kapag kabataan, talagang yung parang eagerness ba na kumita at makapag-close deal, okay, malakas yung loob, okay, mag-isa pa lang that time, okay, pero siyempre, dahil may lakas ng loob tayo, bigay yan ng Panginoon. Okay? At yung kalakasan na ibinibigay sa atin ay dahil sa Panginoon that time. Okay, so ang target ko muna is per barangay, tapos sinuna ko yung kapitan. After that, okay, na-close deal ko. Okay, bumili siya. Okay, kahit yung binili, ang meron kasi kaming product na personal accident. Okay, yung personal accident na yon is 1 year na yung parang expiration niya. Okay, kapag yung sa 1 year na yon ay yung disgrasya ka, na-accident ka, okay, makakuha ka ng mga benefit. Okay, so pwedeng sa hospital, merong babayaran yung company, insurance company. Okay, so na-close deal ko sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ko, ang galing ng Panginoon. Okay, dahil at the age of 17, 18, okay, so nakapag-usap na tayo ng kapitan, okay, kahit na bata pa lang tayo. So, syempre, dahil bata pa lang tayo, mayroon tayong pangarap sa buhay, nagporsige talaga tayo. At syempre, hindi ko tinatanggal dun yung biyaya, okay, yung blessing ng Panginoon na na-experience natin yan that time. Kaya ngayon, sinishare ko sa inyo kung paano ko siya na-close deal. Okay, na-close deal ko yun dahil, kumbaga, maayos tayo ng pag-usap, okay, tapos yung suot natin, formal, okay. Tapos after that, sabi ko, Kap, pwede bang mag-share, okay, sa mga kagawad, mga under mo, mga member mo. After that, parang kinabukasan or nag-set kami ng araw, mag-isa ka ulit nun. Okay? Pero hindi ko alam kung meron nata kasi may nag-picture sa akin that time eh. So, sabi ko kung pwede bang mag-share, okay, ng kahit papyaw lang, mabilisan lang ng mga products na insurance. Okay, pumayag. Okay, bumayag yung kapitan, tapos nag-share ako doon sa kanila. Okay, sinare ko sa kanila yung insurance na binebenta ko. Nung una, medyo kinakabahan pa ako kasi hindi ako ganun ka confident sa sarili ko na mag-share. Okay, ang gamit ko rin dati is yung iPad. Okay, kung wala kayong iPad, pwede kayong gumamit ng Clearbook. Okay, mag-print kayo, tapos i-print nyo yung mga product nyo na binibenta. Okay, kaya suggest ko sa inyo kung gusto nyo pong mas lalong mag-improve, okay, yung pag-sales stock, pagbebenta, okay, pasok muna kayo sa insurance company o kaya naman sa mga networking dahil madami kayong mautunan dyan na strategy. Okay, ang maganda lang kasi sa insurance, kumbaga, yun, ang binibenta mo doon is insurance talaga. Siyempre, hindi maniniwala sa iyo yung binibenta mo kung ikaw mismo wala kang insurance. Okay, ako nagbabayad ako ng insurance dati ng 1.5 monthly. Okay, meron siyang tinatawag na yung product namin is insurance with investment.
okay, may insurance ka na, tapos may investment ka pa. So, share ko sa kanila, okay, yung kahalagahan ng insurance, okay, pag yung nagdisgrasya po kayo, ito po yung makukuha nyo, ito yung amount, ito ganyan, 1 year yung expiration kapag yung 500, meron kasi tigpa 508 o 510 na binibenta kami, tapos 1 year na yun, okay, kaya yun yung pinakamura namin, tapos after that, sumunod din yung 1.5, okay, 1.5 monthly, okay, sinare ko rin sa kanila yung pagbabayad, pwedeng monthly, quarterly, semi-annual, yearly. Okay? So, dapat ikaw na nag-share ng produkto mo, dapat alam mo yung sinishare mong produkto. Okay? At ano yung kahalagahan, okay? Ano yung tawag, para kapag nagtanong sila, hands-on ka. Alam mo yung isasagot mo. Kasi time will come, madaming isasagot yan. Yari, tanong nila, paano kung nakabangga ka ng aso? Okay, so yun, ang tawag kasi doon, nyari yung kinuha nilang product is yung insurance na 500 plus. Okay, 1 year expiration lang yun. So, ang kwan lang doon, ang benefit lang doon, o kaya naman yung para maka-avail ka ng insurance na yon tapos makapag-claim ka kung nadisgrasya ka, dapat, okay, accident siya. Kumbaga, hindi inaasahan na pangyayari. Okay, yun, nakabangga ka ng aso kasi nga hindi mo nakita, kaya binangga ka. So, meron kang makiklaim na benefit. Okay? So, paano naman kapag yung parang sinet up? Siyempre, pag sinet up, hindi pwede yun. Kasi ang kailangan doon is yung mga yun, barangay, barangay, ay yung nangyari, barangay clearance o kaya papers, o kaya naman ay yung police clearance, okay? Tapos, pag na-hospital ka, kailangan ng medical certificate. Okay, so madaming paraan. Kung sasabihin mo na yung information para kapag andun na sila, kapag may nangyari sa kanila, okay, meron kang pangbala. Okay, tapos, paano ganito ganyan? May sakit ka, ganito ganyan, tapos nakapasok ka agad. So, depende yan. Kasi may tatawag na 2 years constability. Okay, pag 2 years ka na nagbabayad, tapos may nangyari sa'yo, so makapag-claim ka na talaga. Paano naman yung process? Okay. So, sa akin, in reality, sabihin ko rin totoo, kapag mag-claim ba kasi talagang, kumbaga, it takes time. Okay, depende sa kaso, ano nangyari. Okay, kaya ikaw na nagbebenta, kailangan hands-on ka sa mga tanong nila. Okay, pag-aralan mo na yung mga tanong nila, okay, kung hindi mo pa alam, so dapat meron kang kasama para mag-guide sa'yo. Okay, kaya kailangan mo lang na confident ka sa pagsalita, tapos talagang mapapa-oo mo sila. Okay, so kahit start ka sa maliit, tapos papalaki, okay, so yun yung una kong ginawa. Ang target ko is yung barangay namin. At yung una kong kinausap ay yung kapitan. So, yun yung aking ginawa, okay, sa aking pagbebenta. Nawa nakatulong, nagkaroon ng idea kung paano kayo mag-sales stock or magbenta ng produkto. Salamat sa inyong panonood. Dito muna tayo at abangan niyo yung part 3 natin na pag-uusapan about sales stock at yung mga nangyari sa akin habang nagbebenta. Kaya paalam muna and God bless you all. See you.